Sa isang pagtitipon na puno ng mga taong uhaw sa katanyagan, sinadya ng isang babae na puntiryahin ang isang lalaki at kunwaring nadapa sa harap niya. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, mabilis na nakatugon ang lalaki at inilagay ang kamay niya para maiwasan ang eksenang labi sa labi. Nagmadaling humingi ng paumanhin ang babae sa lalaki dahil akala niya ay kaibigan niya ito. Ang totoo, ang layunin niya ay palihim na kunin ang imbitasyon sa bulsa ng lalaki para makapasok sa pagtitipon at maisakatuparan ang plano niyang paghihiganti sa kanyang stepmother at half-sister na si Xenia. Ang pangalan ng babae ay si Wang Xinran. Lumaki si Wang Xinran sa kahirapan at kailangan niyang pasanin ang responsibilidad para sa pamilya niya na mayroong inang sakim sa pera at isang nakababatang kapatid na lalaki. Ngunit nangyari ang trahedya nang ipaalam ng kanyang ina na biglang nalunod ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, isang mahusay na manlalangoy. Hindi lang niya hindi nakita ang kanyang kapatid sa huling pagkakataon, lalo pang nasaktan si Wang Xinran nang malaman niyang minadali ang pag-cremate sa kanyang kapatid na tila may tinatago. Bago pa man niya maintindihan ang lahat, nagpakita si Xenia na mayabang kasama ang isang grupo ng tao at sumigaw, sino ang nagbigay sa kanila ng pahintulot na mag-organisa ng libing. Nang tanggapin ninyo ang pera, dapat ay tuparin ninyo ang inyong salita. Nag-alala at natakot ang ina ni Wang Xinran, sumagot siyang mali siya at yumuko para humingi ng tawad kay Xenia. Ngunit si Wang Xinran, na puno ng pagdududa, ay sumigaw, siya ba ang may kasalanan sa pagkamatay ng kapatid kong si Xiaoxuan? Umiti lang ng malamig si Xenia at walang awang inutusan ang kanyang mga tauhan na gibain ang lamayan. Sinubukan ni Wang Xinran na pigilan sila, ngunit wala siyang magawa kundi ang walang kapangyarihang panoorin ang pagwasak sa lamayan ng kanyang kapatid. Bukod pa rito, walang puso si Xenia na tinapakan siya at sinabing isang hamak na anak lang sa labas si Xiaoxuan at hindi sila karapat-dapat magkaroon ng lamayan. Kahit ang abo ng kanyang kapatid, hindi naibigan ni Wang Xinran. Kinuha ni Xenia ang mga ito sa harap ng kanyang mga mata at pinahiya pa ang mga anak sa labas sa pagsasabing, paano kayo naglakas loob na gamitin ang pangalan ng pamilyang Xi para mag-organisa ng lamayan. Nakakatawa, mula sa sandaling iyon, ang paghihiganti ang naging tanging layunin ni Wang Xinran. Kahit ang amang bumitaw sa kanila, ang masamang madrasta o ang tuso na si Xenia, kailangan nilang lahat na magbayad. At ngayon, sa engagement party ni Xenia sa panganay na anak na lalaki ng pamilyang Jin, nagsimula ang plano ni Wang Xinran. Matapos makapasok sa party, tinanggal niya ang kanyang jacket, na nagpakita ng isang mapang-akit na pulang damit at lumapit kay Jin Yili. Hindi inaasahan na pagkamalan siya nitong si Xenia at halos ipakilala sa lahat bilang kanyang nobya. Ngunit nang mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali, humingi siya ng paumanhin kay Wang Xinran para sa pagkalito. Sa sandaling iyon, dumating si Xenia, suot ang damit na eksaktong kapareho ng kay Wang Xinran. Dahil hindi niya nakilala ang kanyang half-sister pagkatapos ng 8 taon, sinampal ni Xenia si Wang Xinran at mariing sinabi na siya ang nobya ni Jin Yili. Yumuko lang si Wang Xinran at mahinang humingi ng paumanhin dahil pinagalit niya si Xenia. Ang ginawa niyang ito ay lalong nagpakonsensya kay Jin Yili na naisip na ang kanyang pagkakamali ay naging dahilan ng paghihirap ni Wang Xinran. Matapos pakalmahin si Xenia, personal na lumapit si Jin Yili kay Wang Xinran upang humingi ng paumanhin. Ginamit ni Wang Xinran ang pagkakataong ito at sinabi na kung talagang nagsisisi si Jin Yili, bigyan siya nito ng pagkakataon. Ang totoo, pinuntahan niya ito para pag-usapan ang isang pakikipagtulungan. Nag-aalangan si Jin Yili na sabihin na ang kanyang proyekto ay naibigay na kay Minglan. Umiti ng bahagya si Wang Xinran na tila inaasahan ito at sumagot na nagkataon lang na nagtatrabaho siya para kay Chai Sheng, isang subsidiary ng Minglan Group, at bukas ay pupunta siya sa Jin Corporation upang pag-usapan ang pakikipagtulungan. Pagkatapos, ibinigay ni Jin Yili ang kanyang business card kay Wang Xinran. Hindi maitago ni Jin Yili ang kanyang pagkamausisa at tinanong ang pangalan ni Wang Xinran. Ngunit umiti lang si Wang Xinran at iniwan ang isang pangungusap, magkikita tayo bukas, sasabihin ko sa iyo. Nang gabing iyon, pumunta si Wang Xinran sa dalampasigan, kung saan nalunod ang kanyang kapatid na lalaki taon na ang nakararaan. Ang alon sa dalampasigan ay parang nagbabalik ng masakit na alaala. Naalala niya ang mga taon kung kailan dinala ang kanyang kapatid sa pamilyang Xi, isang pamilya na hindi niya kilala, ngunit taon-taon ay nagpapadala ng mga regalo sa kanyang kaarawan. Ang mga regalong ito, bagaman maliit, ay parang tumatago sa kanyang puso, na lalong nagpalalim ng kanyang galit kay Xenia. Nanumpa si Wang Xinran na hindi niya hahayaan na magtagumpay si Xenia sa kanyang engagement o sa proyekto ng lungsod na ibinigay sa kanya ng Jin Corporation. Habang malalim siyang nag-iisip, biglang lumitaw sa tabi niya ang isang pamilyar na anino, ang lalaking ninakawan niya ng imbitasyon. Bilang pagtatanggol sa sarili, agad niyang kinuha ang isang bote ng alak, biniyak ito, at inilagay malapit sa liig nito. Ngunit ang lalaki, si Jin Suyan, ay hindi natinag at marahang itinaas ang kanyang payong, sinasabing pinoprotektahan siya mula sa ulan. Ang hindi inaasahang kabaitan na iyon ay nagpabigla kay Wang Xinran at dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Nagbulong si Wang Xinran, kapag sumisikat ang liwanag sa dilim, nagiging kasalanan din ang liwanag na ito. Pagkatapos sabihin ito, nahimatay si Wang Xinran sa bisig ni Jin Suyan. Nang magising siya, natagpuan niya ang sarili sa isang bangka. Paglabas niya, nakita niyang abala si Jin Suyan sa pag-aayos ng bangka. Nagber si Wang Xinran, ang bangka ay ganito na, ngunit may oras pa rin si Jin Suyan na pumunta sa isang party upang magsaya.
Sinabi ni Jin Suyan na pumunta siya sa party para sa lehitimong negosyo, hindi para maghanap ng biktima tulad ng iba. Bukod pa rito, pinaalalahanan ni Jin Suyan si Wang Xinran na si Jin Yili ay mayroon ng nobya at hindi ito madaling maluloko, kaya dapat niyang malaman ang kanyang limitasyon at mag-urong sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Wang Xinran na sobra siyang nag-iisip dahil gusto niya lang makipag-usap sa negosyo kay Jin Yili. Samantala, galit na galit si Xenia dahil kinukumpara siya kay Wang Xinran sa party. Inutusan niya ang kanyang assistant na burahin ang lahat ng mga post na iyon online at alamin kung sino si Wang Xinran na naglakas loob na suotin ang parehong damit niya. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell at dumating si Jin Yili. Agad na binawi ni Xenia ang kanyang galit na ekspresyon at nagpakita ng maselad na pag-ugali sa harap ni Jin Yili. Sa isa pang senaryo, ang ama ni Jin Yili, na kapatid ni Jin Suyan, ay kinukumbinsi si Jin Suyan na bumalik sa Jin Corporation. Ngunit nasanay na si Jin Suyan sa kalayaan, kaya kailangan niya pang pag-isipan kung babalik siya sa Jin Corporation. Ang ama ni Jin Yili ay hindi rin maipilit ang kanyang kapatid. Papunta na si Jin Suyan sa Jin Corporation nang biglang lumitaw ang pamilyar na anino ni Wang Xinran sa harap niya. Nalaman niyang pumunta siya ngayon upang makipagkita kay Jin Yili gaya ng napagkasunduan. Umirong siya na may isang bote ng alak sa kamay at marahang ipinakilala na ang alak na ito ay halos katulad ng kanyang estilo. Umiti si Jin Yili na parang nakahanap siya ng isang confidant. Nakakalungkot na ngayon lang sila nagkita. Umiti ng bahagya si Wang Xinran at sinabing hindi pa huli ang lahat para magkakilala sila ngayon. Pagkatapos, ibinigay ni Wang Xinran ang kanyang business card at ipinakilala ang kanyang sarili kay Jin Yili. Opisyal na ipinakilala, siya ang investment director ng Shaoxing Group, si Wang Xinran. Direktang tinanong ni Jin Yili si Wang Xinran kung aling proyekto ang pinupuntiryan niya. Maliban sa proyektong Cebu Town, maaari siyang pumili ng anumang iba pang proyekto. Kahit na pinupuntiryan niya ang Cebu Town, hindi ipinaalam ni Wang Xinran ang kanyang intensyon. Kusang loob siyang sumagot na gusto niyang makipagtulungan sa kanyang winery, kaya siya naroon. Nang makita ni Jin Yili na pinahahalagahan ni Wang Xinran ang kanyang winery, naaliw siya. Habang kumukuha si Jin Yili ng mga dokumento tungkol sa winery, sinamantala ni Wang Xinran ang pagkakataon na tanggalin ang isa sa kanyang hikaw at sinadyang ibagsak ito sa sahig. Hindi niya alam na hindi kalayuan, nakita ni Jin Suyan ang lahat ng nangyari. Pagkaalis ni Wang Xinran, pumasok si Jin Suyan, kinuha ang hikaw, at binalaan ang kanyang pamangkin na mayroon na siyang nobya, kaya huwag siyang gagawa ng mga pangunahing pagkakamali. Hindi nagtagal, nakatanggap si Wang Xinran ng mensahe mula kay Jin Yili. Sinabi niya na naiwan ang kanyang hikaw sa opisina at inanyayahan siyang maghapunan. Sa pag-aakalang maayos ang pag-usad ng kanyang plano, mabilis na pumunta si Wang Xinran sa lugar ng pagkikita. Ngunit ang lumitaw ay hindi si Jin Yili, kundi si Jin Suyan. Bahagyang nagulat si Wang Xinran ngunit nanatiling kalmado. Malamig na sinabi ni Jin Suyan na narito siya para babalaan siya. Maaari siyang manghuli, ngunit dapat siyang lumayo sa kanyang pamangkin, si Jin Yili, hanggang maaari. Hindi naniwala si Wang Xinran na si Jin Suyan ay tiyuhin ni Jin Yili. Malinaw na isa lang siyang taga-ayos ng bangka. Formal na ipinakilala ni Jin Suyan ang kanyang sarili at sinabing wala siyang pakialam sa kanyang motibo, ngunit huwag siyang maglakas loob na gambalain ang kanyang pamilya o magdurusa siya. Pagkaalis sa restaurant, bumalik si Jin Suyan sa kanyang bangka. Dumating ang kanyang assistant para bigyan siya ng mga dokumento tungkol kay Wang Xinran. Ang mga alaala ni Jin Suyan ay bumalik sa 8 taon na ang nakakaraan. Nalaman niyang si Wang Xinran ay isa sa mga taong kanyang pinunduhan. Noong panahong iyon, matapang na hiniling ni Wang Xinran na makipagkita sa kanya upang magpasalamat at magbigay ng isang alo. Naisip niyang walang magandang bagay ang nangyayari ng walang dahilan. Kaya gusto niyang pumirma ng kasunduan na magtatrabaho siya sa loob ng 5 taon para kay Kian bayaran ang utang na ito. Gayunpaman, si Kian ay hindi nakipagkita sa kanya noon at sinabi lamang sa kanyang assistant na ibigay ang kanyang WeChat kay Wang. Sa kasalukuyan, muling binuksan ni Kian ang kanyang mga WeChat message. Lumalabas na nag-uusap pa rin sila sa loob ng maraming taon, ngunit hindi nila alam kung sino ang nasa kabilang dulo. Sa sandaling ito, ang puso ni Kian ay labis na naguguluhan. Samantala, ang kabiguang ito ay nagpaunawa kay Wang na kailangan niyang baguhin ang kanyang diskarte. Kung nais niyang isagawa ang kanyang plano sa paghihiganti, kailangan niyang isama si Kian sa kanyang laro. Kinabukasan, sinadya ni Wang na dalhin ang pulang damit sa isang tindahan ng damit malapit sa bahay ni Tanya, kaya di natuklasan ni Tanya na siya ay nagagalit dahil sa pagdodoble ng damit sa engagement party. Walang pag-aalinlangan na tinanong ni Tanya ang may-ari ng tindahan kung kailan babalik si Wang upang magplano ng kanyang paghihiganti. Ngunit hindi nag-iwan ng anumang butas si Wang. Sa halip, pumunta siya sa vineyard ni Zaiden at sinubukan at tamang nahulaan ang ibang bagong inani na pulang alak. Maingat niyang itinuro ang mga pagkakamali at nagmungkahi ng mga paraan upang mapabuti ang mga ito na lubhang humanga kay Zaiden. Pagkatapos, nagpadala si Wang ng isang imbitasyon kay Zaiden sa isang wine tasting event na kanyang inorganisa. Iginigiit na makakatulong ito sa paggawa ng kanyang alak. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Kian at nanatili siyang nagdududa kay Wang. Sa pagkaalam nito, tiniyak ni Wang na hindi siya darating sa wine tasting event, kaya hindi na niya ito kailangang bantayan na parang magnanakaw. Ngunit sa katunayan, nagtatayo siya ng isang mas sopistikadong patibong na naghila sa 2 lalaki
lalaki mula sa pamilya Zen sa kanyang laro ng paghihiganti. Sa kabilang banda, hindi pa rin mapakali si Kian at mariin niyang pinilit si Vang na sumakay sa kotse para maihatid ito sa bahay. Ngunit pagdating doon, isang hindi inaasahang eksena ang lumitaw sa harap niya ang ina ni Vang na may mukhang sakim at makasarili. Pinuwersa siyang hanapin ang kanyang tunay na ama para humingi ng pera. Bagamat tiniis niya ang pang-aabuso ng tahimik, nanatiling matatag ang tingin ni Vang na tumangging sumuko sa kanyang irresponsabling ama. Nang handa nang umalis si Kian, bigla niyang nakita ang mga damit at bag ni Vang na nakakalat sa sahig. Bumangon ang kanyang kawalan ng kapanatagan at agad siyang umakyat sa itaas upang mamagitan na sinasabing binigyan lamang siya ng buhay ng babae na hindi nangangahulugang may karapatan itong magpasya sa kanyang buhay. Ang boses ni Kian ay tumunog ng malamig ngunit may otoridad na nagpatigil sa makasariling ina. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan niyang piprotektahan si Vang at inilabas siya sa nakasasakal na bahay na iyon. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay bahagi ng kalkulasyon ni Vang. Ang eksena ng pisikal na pang-aabuso ay isang sopistikadong palabas lamang sa kanyang plano sa paghihiganti. Hindi siya isang tanga at masunuri na babae tulad ng kanyang hitsura. Ang kanyang dating pagtitiis ay isang balakayo lamang para sa isang matibay na kalooban. Hindi niya mapapatawad ang mga krimen na ginawa ng kanyang ama at ina sa kanya. Pagkatapos, nagpasalamat si Vang kay Kian at hiniling na ihatid siya sa tindahan ng damit. Ngunit pagkapasok pa lang niya sa tindahan, agad siyang napalibutan ni Thanya at ng kanyang mga tao. Si Thanya, na may masamang ngiti, ay pinuputol ang kanyang damit habang sinasabi na ito ang kabayaran sa kanyang pagpapakita ng parehong damit. Pagkatapos, binalaan ni Thanya si Vang na kung maglakas loob siyang ulitin ito, dudurugin niya ito na parang langgam. Ngunit hindi sumuko si Vang. Malamig niyang sinagot si Thanya na dahil isa siyang mataas na prinsesa, hindi niya naaalala ang mga hamak na langgam na tulad nila. Ang kanyang matalas na pananalita ay labis na ikinagalit ni Thanya. Kinuha niya ang isang bote ng alak at ibinuhos ito sa ulo ni Vang. Ngunit matigas pa rin si Vang na nagsasabing ang sikat na Miss Thanya ay hanggang dito lang ba ang kaya niyang gawin. Sa galit, hinawakan ni Thanya ang buhok ni Vang na nagbabanta na sa susunod, hindi lang alak ang ibubuhos niya rito. Sa sandaling ito, dumating si Kian. Isinantabi ang mga paliwanag ni Thanya, lumapit si Kian upang ihatid si Vang na pisikal na inabuso. Paglabas nila, hindi sinasadyang nakita ng kanyang mga mata si Zaiden na nakatayo sa karamihan ng tao sa malapit. Sinikap ni Vang na magpakita ng kahinaan at lumakad kasama si Kian. Upang itago ang kanyang pagkakasala, galit na sinaksak ni Thanya ang kanyang sarili gamit ang gunting at pagkatapos ay umiyak sa harap ng kanyang kasintahan at sinisisi ang lahat kay Vang. Samantala, matapos umalis sa tindahan, dinala ni Kian si Vang sa isang rescue boat para sa first aid. Dito, hindi sinasadyang nakita niya ang isang notebook na nagdedetalye sa plano ni Vang sa paghihiganti. Nang maunawaan ang bahagi ng katotohanan, direkta siyang nagtanong kung ang kanyang layunin ay hindi si Zaiden, kundi si Thanya. Tama. Ang pananahimik ni Vang ang kumpirmasyon. Ang mga mata ni Kian ay komplikado habang hawak ang notebook. Bumuntong hininga siya at tahimik na sinabi na alam niyang gusto niyang ipakita kay Zaiden ang tunay na mukha ni Thanya. Ngumiti si Vang at inamin na kung alam na ni Kian, hindi na niya ito kailangang itago pa. Ngunit ang ikinagulat niya ay ang pag-aalok ni Kian na makipagtulungan. Ayaw niyang gamitin ni Vang ang kanyang pamangkin, sa halip ay maaari niya itong gamitin. Handa siyang gawin ang plano kasama niya. Gayunpaman, nanatiling malamig si Vang at tinanggihan ang alok. Nang magsimulang umulan, muling iniladlad ni Kian ang payong para sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kahulugan na may mapanganib na tono. Sinabi ni Kian na mula noon, hindi ba mas mainam na piliin siya bilang isang kaalyado kaysa sa isang kaaway. Nang mapagtanto ang katalinuhan ni Kian, hindi na tinag si Vang at kalmadong sinagot ang kanyang tingin bago tumalikod at umalis. Kinabukasan, sinadya ni Vang na ibunyag ang impormasyon tungkol sa kanyang pakikipagtagpo kay Zaiden sa isang art gallery kay Shana, ang matalik na kaibigan ni Thanya. Nang kumagat na ang pain, umiti si Vang ng may kasiyahan. Talagang mabilis na iniulat ni Shana ang lahat kay Thanya. Sa art gallery, masayang nag-uusap sina Vang at Zaiden. Ang kanyang matatalas na salita at kaalaman sa pagpipinta ay hindi lamang nakakaakit sa kanya, kundi unti-unting binago ang mga mata ni Zaiden na nagpapakita ng malaking paghanga. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Thanya at nang makita ang eksena sa harap niya, hindi niya napigilan ang kanyang galit. Sa isang pag-atake ng selos, hayagang pinuna ni Thanya ang mga painting sa art gallery na ikinagalit ng may-ari ng gallery. Si Zaiden ay nahihiya at galit na sinusubukang kumbinsihin siyang umalis. Ngunit naging mapagmataas pa rin si Thanya at maling inakusahan si Vang na sadyang inakit ang kanyang kasintahan. Sa huli, ang kaguluhan ni Thanya ay lumampas sa limitasyon ng pagtitiis ni Zaiden. Mahigpit niyang hiniling na umalis ito kaagad. Ang may-ari ng art gallery na ayaw na mainsulto pa ay agad na tinawag ang mga gwardiya upang paalisin ito. Matapos maresolba ang tensyonadong sitwasyon, mabilis na ibinalik ni Vang ang magandang kapaligiran sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kaalaman sa pagpipinta upang tulungan si Zaiden na mabawi ang mabuting kalooban ng may-ari ng art gallery. Ang kanyang matatas na pananalita at nakakumbinsing pagsusuri ay nagbago ng saloobin ng may-ari na pumayag na makipagtulungan kay Zaiden. Sa sandali ng kasiyahan ng lahat, hindi sinasadyang nakita ni Vang si Kian na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Umiti siya at binati siya, ngunit may bago na siyang plano sa kanyang isipan.
Sa gabing iyon, sumulat siya ng isang liham na nag-aakusa kay Kian at ipinadala ito sa mga sponsor, na pinipilit siyang mag-imbentaryo ng lahat ng gastos, na hindi sinasadyang nagdulot ng problema sa kanya. Tulad ng inaasahan, mabilis na nahulaan ni Kian na siya ang nasa likod nito. Sa isa pang pangyayari, ang art gallery na pinuntahan ni Navang at Zaiden kanina ay biglang sinugod at sinira ng isang grupo ng mga tao sa gitna ng gabi. Walang pakundangan nilang sinira ang lahat ng mga obra maestra at pagkatapos ay umalis na parang walang nangyari. Matapos umalis ng mga tao, kalmadong kinuha ni Vang ang ebidensya mula sa mga security camera na lihim na nakatago sa art gallery. Ngunit habang pinapanood niya ang video, bigla siyang hinarang ni Kian. Nag-iingat na tinanong ni Vang kung sinusubaybayan niya siya. Hindi sumagot si Kian, sa halip ay mapanukso siyang umiti at nagpasalamat kay Vang sa paggawa ng maraming pagsisikap upang humanap ng trabaho para sa kanya. Hindi ito itinanggi ni Vang, malamig lamang siyang humiling na huwag siyang makialam sa kanyang negosyo. Ngunit mabilis na sinagot ni Kian na ang pakikipagtulungan niya sa may-ari ng gallery at paghila kay Zaiden ay hindi na niya negosyo. Sumagot si Vang, ang kanyang mga mata ay walang pagbabago, na hindi niya sinasaktan si Zaiden, ito ay negosyo lamang. Umiti si Kian, ang kanyang boses ay puno ng pahiwatig na narito siya upang tulungan siyang imbestigahan ang paninira sa art gallery. Ngunit agad na tumanggi si Vang at sinabi sa kanya na magpanggap na hindi sila nagkita ngayong gabi. Kung hindi niya ginagarantiya kung ano ang susunod niyang gagawin. Tumawa ng mapanukso si Kian na hindi maitago ni Vang ang kanyang galit na tinanong kung gusto niya siya, kaya siya sumusunod sa kanya. Lumapit si Kian, hinawakan ang kanyang kamay, ang kanyang boses ay puno ng panganib na kung gusto niyang maglaro ng laro ng matatanda, huwag siyang maging palihim. Kung hindi pa niya alam, maaari niya itong turuan. Dahan-dahang bumaba ang kanyang kamay, ngunit binawi ni Vang ang kanyang kamay, malamig na tiningnan si Kian. Bago umalis, muling inalok ni Kian ang pakikipagtulungan. Sa huli, binigyan niya siya ng kopya ng video mula sa art gallery. Bilang kapalit, nangako si Kian na tutulungan niya itong makamit ang proyekto ng Cebu City. Sa di inaasahang pagkakataon, mabilis na tinulungan siya ni Kian na lumapit sa kanyang layunin. Sa kabilang banda, nang malaman ni Zaiden ang tungkol sa paninira sa art gallery, hiniling niya kay Kian na imbestigahan ito. Pagkatapos ay matalinong in-edit ni Kian ang video na nagbibigay kay Zaiden ng ebidensya na ang grupo ng mga kaibigan ni Tanya ang may gawa. Nang tanungin, mariin itong itinangginiksik si Ni, ngunit sa huli ay umamin siya na pagkatapos siyang inisi ni Wang Xinran, nagkwento siya sa mga kaibigan niya at hindi niya inaasahan na masyadong lalagpas sila sa hangganan. Si Jin Yeli, na nagtitiwala sa kanyang kasintahan, ay nagsimulang magduda sa kanyang pagkatao mula noon. Sa kabilang banda, si Jin Yeli, pagkatapos payagan ng kanyang ama na lumahok sa proyekto ng Cebu City, ay agad na nakipagkita kay Wang Xinran upang ibigay sa kanya ang mahalagang proyekto na ito. Ang kanyang mga mata na nakatingin sa kanya ngayon ay hindi na nagtatago ng paghanga. Maging ang mga sunod-sunod na tawag mula sa kanyang kasintahan na siksik si Ni ay hindi niya pinansin. Samantala, si Wang Xinran, pagkatapos makuha ang proyekto, ay gustong hanapin si Jin Suyuan para magpasalamat. Si Jin Suyuan ay tinitingnan ang isang kontrata. Nakita niya ang isang patak ng ulan na malapit ng tumulo sa dokumento. Instinctively, iniabot ni Wang Xinran ang kanyang kamay upang harangin ito. Ang biglaang kilos niya ay nagdulot ng pagkakahawak niya sa kamay nito nang may instinct din nagtagpo ang mga tingin nilang dalawa at sa sandaling iyon ng katahimikan, isang kakaibang damdamin ang tila dumaloy sa kanilang dalawa. Dali-daling binawi ni Wang Xinran ang kanyang kamay at naguguluhang ipinaliwanag na natatakot lang siya na mabasa ang kontrata ng tubig mula sa kanya. Hindi siya dapat mag-isip ng sobra. Si Jin Suyuan, kalahating biro kalahating seryoso, ay nagtanong kung umaasa ba siyang may iniisip siya. Iniiwasan ni Wang Xinran ang tanong, ngunit muling inatake siya ni Jin Suyuan at tinanong kung natatakot siya. Umiti si Wang Xinran at sumagot na takot talaga siya, ngunit natatakot siyang magkagusto siya sa kanya dahil wala siyang maibabayad sa kanya. Bago umalis, tinanong ni Wang Xinran kung bakit siya tinulungan ni Jin Suyuan. Ang mga mata ni Jin Suyuan ay lumayo habang inaalala ang nakaraan. Sa totoo lang, siya ang nag-sponsor sa kanyang pag-aaral sa ibang bansa 8 taon na ang nakakaraan noong nasa pinakamahirap siyang yugto pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid. Inakala niyang isang mabait na tiyuhin ang taong iyon na laging nagpapagaan ng loob niya sa pamamagitan ng mga sulat at pag-uusap. Minsan, tumatawag pa siya para lang marinig niya ang tunog ng mga alon upang maibsan ang sakit sa kanyang puso. Pagbalik sa realidad, si Jin Suyuan ay nagbigay lang ng isang misteryosong pahayag na gusto niyang makita kung tama ba ang kanyang desisyon 8 taon na ang nakakaraan. Hindi alam ni Wang Xinran na siya ang kanyang tagapag-alaga. Pinayuhan niya siya na ang taong nasa liwanag ay hindi dapat subukang pumasok sa dilim dahil minsan ay lalamunin siya ng dilim. Ngunit sumagot siya nang may matinding determinasyon na sa pinakamadilim na lugar lang matatagpuan ang liwanag. Nang bumalik siya, sa gabi ring iyon, nagpadala ulit si Wang Xinran ng mensahe sa kanyang hindi kilalang tagapag-alaga. Sinabing may nakilala siyang tao, kamakailan na gustong magpayong para sa iba. Isang mabuting tao, ngunit gusto niyang makialam sa mga hindi niya dapat pinakikialaman. Sa kabilang dulo, binasa ni Jin Suyuan ang mensahe at napangiti ng masaya.
Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Jinye at hinila siya sa isang pag-uusap. Sa kalasingan, idineklara ni Jinye na kakanselahin niya ang kanyang kasal kay Cixini dahil mayroon na siyang mahal na ibang babae. Tinanong ni Jin Suyuan kung kilala niya ang babae. Tumango si Jinye na nagbigay sa kanyang tiyuhin ng sandaling pakiramdam ng kalungkutan. Isang labanan para sa pag-ibig sa pagitan ng tiyuhin at pamangkin ay tila magsisimula na. Kinabukasan, ang chairman ng Zhaosheng Group ay mayroong laro ng golf kasama ang chairman ng XI na siya ring ama ni Wang Xinran. Kaya, bilang investment director ng Zhaosheng, opisyal na nakilala ni Wang Xinran ang kanyang ama na matagal na niyang hindi nakikita. Nang makita si Wang Xinran, nanigas ang mga mata ni Chairman XI. Pagkatapos ng laro ng golf, tinawag ni Chairman XI si Wang Xinran sa isang lugar at tinanong siya kung ano ang gusto niyang gawin. Inosenteng sumagot si Wang Xinran na wala siyang gustong gawin, ngunit syempre, hindi naniwala si Chairman XI at nilait pa siya na katulad siya ng kanyang hamak na ina sa pagiging sakim. Bagamadi umakyat na ang dugo sa kanyang ulo, kinailangan pa ring magtiis ni Wang Xinran at darating ang araw na magbabayad sila. Bago umalis, nakita ni Wang Xinran ang isang pamilyar na pares ng hikaw sa tainga ng waiter. Hindi lang iyon, tila may lihim na relasyon ang waiter sa kanyang kagalang-galang na ama. Sa mga sumunod na araw, sinubaybayan ni Wang Xinran ang waiter at nalaman niyang bukod kay Chairman XI, mayroon din itong lihim na relasyon sa ibang lalaki. Ginamit ni Wang Xinran ang mga litrato upang bantaan ang waiter na ibigay sa kanya ang isang bagay. Pagkatapos, pumunta si Wang Xinran upang makipagkita kay Chairman XI at ibinigay sa kanya ang isang video. Buburahin niya ang video sa kanyang kamay sa kondisyon na ibibigay niya sa kanya ang proyekto ng Cebu City. Umaasa siyang bibigyan siya nito ng sagot bago mag-alas negatibo siyam ng umaga bukas. Dumating na ang deadline, ngunit hindi pa rin nakakatanggap si Wang Xinran ng sagot mula kay Chairman XI. Sa katunayan, matagal na siyang umupa ng isang hacker upang pasukin ang computer ni Wang Xinran. Si Wang Xinran ay medyo galit din, ngunit hindi masyadong nagulat dahil matagal na niyang alam kung gaano siya kadumi. Pagkatapos, pumunta si Wang Xinran kay Jin Suyuan at humingi ng pakikipagtulungan. Gusto niyang bawiin niya ang proyekto ng Cebu City para sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito ay tumanggi si Jin Suyuan. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Wang Xinran na maglaro ng malaki. Ginamit niya ang kanyang buhay upang tumaya kay Jin Suyuan. Tumaya siya na hindi siya ang taong makakakita ng taong namamatay at hindi tutulong. Pagkatapos magsalita, walang pag-aalinlangan na naghulog si Wang Xinran sa dagat. Natawa si Jin Suyuan sa pampang at inakalang nagpapanggap lang si Wang Xinran, ngunit matagal siyang naghintay at hindi niya ito nakitang lumabas. Inakala ni Jin Suyuan na talagang nabaliw si Wang Xinran at walang pag-aalinlangan na sumugod sa dagat upang iligtas siya. Sa pagtaya na ito, nanalo si Wang Xinran. Pagkatapos, tinupad ni Jin Suyuan ang kanyang pangako na bawiin ang proyekto ng Cebu City para sa kanya. Sa gabing iyon, nagtipon muli sina Jin Suyuan at Jinye upang uminom. Walang kamalay-malay na binabanggit ni Jinye si Wang Xinran. Kinabukasan, hindi na nakayanan ni Jin Suyuan na manahimik at nagpadala ng mensahe kay Wang Xinran sa ilalim ng pangalan ng kanyang hindi kilalang tagapag-alaga. Nakipagkita siya sa kanya. Pagdating sa lugar, sa sandaling napagtanto niya na si Jin Suyuan ang nag-sponsor sa kanya sa loob ng 8 taon, natigilan si Wang Xinran. Nahihiya siyang nagtanong kay Jin Suyuan kung matagal na siyang nakilala nito. Bakit ngayon ka lang dumating? Matagal na natahimik si Jin Suyuan at pagkatapos ay sumagot siya na natatakot siyang kung hindi siya magsalita, huli na ang lahat sa hinaharap. Bagamat naunawaan niya ang intensyon nito, nanatili pa rin si Wang Xinran sa kanyang distansya at tapat na ibinunyag ang kanyang layunin. Nang makita niya ang analytical chart na iginuhit niya, biglang lumabo ang kanyang mga mata. Naalala niya ang batang lalaki 8 taon na ang nakakaraan na tinawag na bastard sa tabi ng dagat. Dahil sa parehong karanasan, dinala niya ang batang lalaki para magdiwang. Ngunit dumating ang trahedya nang marinig niya ang sigaw ng paghingi ng tulong mula sa tubig. Sa kabila ng kanyang abot kayang pagsisikap, hindi pa rin niya nailigtas ang bata. Ang sakit na iyon ay nananatiling bangungot kay Jin Suyuan. Gayunpaman, hindi naniniwala si Wang Xinran na nalunod ang kanyang nakababatang kapatid dahil hindi lang marunong lumangoy ang kanyang kapatid, kundi napakahusay pa niyang lumangoy. Inaliw ni Jin Suyuan ang kanyang pusong puno ng mga sugat. Mula noon, nagsimula silang magplano ng paghihiganti ng magkasama. Sa isa pang pangyayari, siksik si Ni, dahil sa pagiging malamig ni Jinye sa kanya at bukod pa rito, ibinigay pa nito ang proyekto ng Cebu City na dapat ay para sa kanya kay Wang Xinran. Kaya sa sandali ng kawalan ng kontrol ay sinira niya ang wine cellar ni Jinye. Ang aksyon na iyon ay nagpagalit kay Jinye at walang habas niyang pinalayas ito sa farm pagbalik. Gusto ni Jinye na kanselahin ang kasal, ngunit hindi ito tinanggap ng kanyang ama. Sige, kung ayaw mong kanselahin, huwag. Ngunit kung may gagawin siyang hindi maganda, huwag mo siyang sisisihin. Kasabay nito, siksik si Ni ay in-inform ng kanyang assistant na si Jinye ay nag-order ng isang baukwet ng bulaklak. Akala niya ang baukwet ay para sa kanya, bilang paghingi ng tawad ni Jinye sa pagkagalit sa kanya. Ngunit nagkamali siya, ang baukwet ay para kay Wang Xinran dahil napanalunan niya ang proyekto ng Cebu City. Ngumiti si Wang Xinran nang may paghamon kay Siksini. Inakala ni Siksini na huwag masyadong magyabang si Wang Xinran, ginawa lang iyon ni Jinye para inisin siya.
Nang mapansin ang pagkakataon, sinimulan ni Wang Xinran ang unang bahagi ng kanyang plano na pukawin si Cixini upang maging magulo ang sarili nito. Sinadya niyang lapitan si Jinye sa ilalim ng dahilan ng trabaho, na mas lalong nagpagalit kay Cixini. Sa gabing iyon, sa galit niya, umupa si Cixini ng isang mamamatay tao upang patayin si Wang Xinran. Ngunit sa kritikal na sandali, biglang lumitaw si Jin Suyuan na parang isang Diyos at iniligtas si Wang Xinran mula sa kamatayan. Pagkatapos nito, inalagaan niya ng buong puso ang mga sugat nito habang nakikita ang kabaliwan ni Cixini. Nagpa siya ang dalawa na pabilisin ang paghahanap ng ebidensya ng kanyang kasalanan at pananagutin siya sa lahat ng kanyang ginawa. Kinabukasan, para inisin si Cixini, sinadya ni Wang Xinran na makipagkita kay Jinye at sinigurado na malalaman ito ng mapanlinlang na si Cixini. Sa pagpupulong, ibinigay ni Wang Xinran kay Jinye ang isang notebook na inilalantad ang buong plano niya. Pagkatapos ay pumasok ang dalawa sa kotse para mag-usap. Nang malaman niya na matagal na siyang ginagamit bilang piyesa sa kanyang plano ng paghihiganti, hindi maitago ni Jinye ang kanyang sakit at pagkabigo. Nagtanong si Jinye nang may pagluha sa mata kung bakit niya siya ginamit samantalang mabuti ang pakikitungo niya sa kanya. Hindi sumagot si Wang Xinran, humingi lang siya ng paumanhin sa paggamit sa kanya. Kung gusto niyang bawiin ang proyekto ng Cebu City, handa siyang tanggapin ito. Ngunit ayaw nang makinig pa ni Jinye. Galit, sinabihan niya itong bumaba ng kotse at umalis. Nakatayo sa isang sulok si Cixini at pinagmamasdan ang lahat. Ngunit nakikita lang niya ang imahe at hindi naririnig ang boses. Kaya inakala niya pa rin na may ginagawang lihim ang dalawa sa likod niya. Makalipas ang ilang araw, sa charity auction ng Jin Group, lumitaw si Wang Xinran sa isang kaakit-akit na damit na may eleganteng makeup na agad na nakakuha ng lahat ng atensyon sa bulwagan. Ang tiyuhin at pamangkin mula sa pamilyang Jin ay parehong nagulat sa kanyang kagandahan. Sa kabilang banda, si Cixini, nang makita niyang sinadya niyang magsuot ng damit na eksaktong kapareho ng kulay ng kanya, ay sobrang nagalit na hindi na niya mapigilan ang sarili. Si Cixini ay agad na dumating, sumisigaw na utusan si Wang Xinran na tanggalin ang damit nito. Hindi nag-atubili si Xinran at mahinahon na sumagot na ang may masamang kalooban ang siyang dapat mahiya. Dahil sa pagkainis, parang baliw si Cixini at pinunit ang damit ni Xinran. Ngunit hindi niya alam na nahulog na siya sa bitat. Nagpanggap si Xinran na biktima at humingi ng paumanhin kay Cixini at nagmakaawa na huwag siyang itulak. Sa sandaling iyon, dumating si Jin Suyuan at pinagtanggol si Xinran. Hindi mapigilan ni Cixini ang kanyang galit at ibinuhos ang alak sa kanyang kalaban, ngunit na-blackout ito. Ang eksena ay nagdulot ng kasiyahan sa maraming tao sa bulwagan. Cixini ay tuluyan ng nabaliw sa sandaling iyon, mabuti na lang at napigilan siya ni Jinye habang si Wang Xinran at Jin Suyuan ay masayang umalis sa party. Iniwan si Cixini na nag-aalala. Si Jinye, na hindi makayanan ang kahihiyan na ginawa ng kanyang kasintahan, ay agad na pinawalang bisa ang kanilang engagement sa mismong lugar. Para mas lalo pa itong mapahiya, hindi niya alam na dinala niya ito sa isang silid kung saan si Xinran ay nag-ayos na ng isang lasing na lalaki na naghihintay. Tulad ng inaasahan, nangyari ang dapat mangyari. Bukod pa rito, ang mga hindi magagandang larawan ni Cixini ay nakuna ng mga reporter at naging mainit na paksa sa pahayagan. Si Wang Xinran ay matagumpay na sinira ang reputasyon nito. Nang matapos ang lahat, nagpasalamat siya kay Jin Suyuan sa pagtulong. Sa pagdiriwang, lihim na nag-engage ang dalawa at magkasamang nalunod sa masasayang sandali. Ngunit kinabukasan, ang kaligayahan ay nabitin ng mensahe mula kay Jinye. Inihayag niya na matapos pag-isipan ng mabuti, nagpa siya siyang muling ligawan si Xinran, umaasa na bigyan siya nito ng isa pang pagkakataon. Sa kanilang pagpupulong, diretsahang sinabi ni Jinye ang kanyang damdamin, ngunit tinanggihan siya ni Xinran dahil ang kanyang puso ay pagmamay-ari na ng iba. Nang malaman niya na si Jin Suyuan iyon, nagalit si Jinye at agad na pumunta sa kanyang tiyuhin upang tanungin at payuhan siyang iwanan si Xinran dahil hindi siya para sa kanya. Si Jin Suyuan, na may malamig na tingin, ay sumagot na kaya niyang ibigay ang lahat kay Jinye, maliban lang kay Xinran. Ang paghaharap ng dalawang lalaki ay nagdulot ng pagkasira ng relasyon ng tiyuhin at pamangkin. Nagdesisyon silang magdeklara ng digmaan labit-laban upang makamit ang pag-ibig ni Xinran. Sa kabilang banda, matapos talunin si Cixini, ang susunod na target ni Wang Xinran ay ang kanyang stepmother na si Dulan. Gayunpaman, bago pa siya makakilos, siya ay pinaalis sa trabaho ni Dulan dahil sa paglulustay ng pondo. Sa matinding sitwasyon, napilitang gamitin ni Xinran ang ebidensya na inihanda ni Jin Suyuan, mga dokumento na nag-aakusa kay Cixini ng paglulustay ng pondo at sinadyang pagpatay. Ginamit niya ang mga ito upang pilitin si Dulan na ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao at payagan siyang magpatuloy sa pagtatrabaho sa korporasyon. Kahit na napilitan, si Dulan ay nagpanggap na tuso at lihim na nag-iisip na hindi niya hahayaan si Wang Xinran na makatakas ng madali. Isang bagong paghaharap ang nagsimula na may mas mapanganib na mga balak na naghihintay kay Wang Xinran. Matapos ibunyag ni Wang Xinran ang kanyang pagkatao, agad na pumunta sa kanya si Jinye, dala ang intensyon na gawin siyang mayaman. Ngunit si Xinran ay mahinahong umiling, muli siyang humingi ng paumanhin. Si Jinye, na may mga mata na puno ng kalungkutan, ay tinanong si Wang Xinran kung hindi ba niya ito minahal kahit minsan.
Sixinran ay umiti ng bahagya, ngunit ang ngiti na iyon ay naglalaman lamang ng kalungkutan. Sinasabing mabuti siyang tao. Hindi sa ayaw niya, ngunit bawat tao ay ipinanganak na may sariling kapalaran. Kung gusto mong tanggapin ang mga premyo mula sa iyong mga magulang, kailangan mong tanggapin ang pagkawala ng kalayaan. Ito ay isang katotohanan na hindi niya maiiwasan at hindi niya dapat ipagpalit ang lahat at mawala ang mga bagay na para sa kanya dahil lamang sa kanya. Sa gabing iyon, dahil sa pagkabasag ng kanyang puso, dahil sa pag-ibig, si Jinye Lee ay umasa sa alak upang malunod ang kanyang kalungkutan at gusto niyang kalimutan ang lahat. Samantala, ang ina-inahan ni Xinran, si Dulan, ay naghanda na ng isang bagong balak. Ginawa niyang dahilan ang pag-uusap sa isang kliyente upang maloko siya na pumunta sa isang hotel. Pagdating, si Xinran ay pinainom ng isang may balbas na lalaki at pinatulog at kinuhaan siya ng isang serye ng mga sensitibong larawan. Hindi inaasahan, si Xixini ay dumating din sa hotel at nasaksihan ang eksena. Nais niyang kumuha ng litrato upang sirain si Xinran, ngunit hindi inaasahan na siya ay mahuhulog sa lalaki at mawala ng malay. Sa sandaling ito, si Jin Suyuan ay naghihintay sa labas at hindi sinasadyang nakita niya si Jinye Lee na pumasok sa hotel. Lumalabas na, bago nito, nag-text si Xixini kay Jinye Lee na nagbabanta na kung hindi siya pupunta, sasaktan niya si Xinran. Sa labas, napansin niya na may mali, agad na pumasok si Jin Suyuan. Pinagsama ang dalawang lalaki upang harapin ang mga thug at kunin ang memory card na naglalaman ng mga sensitibong larawan, pagkatapos ay iniligtas si Xinran. Nang makita niya si Jin Suyuan na buhat ang babaeng mahal niya palabas ng hotel, si Jinye Lee ay tumayo lang doon, walang magawa. Pag-uwi, nakita niya si Xinran na may mga sugat at si Jin Suyuan ay labis na nasaktan. Nagpasya siyang sirain ang memory card upang burahin ang lahat ng bakas na maaaring makasakit sa kanya. Matapos na maresolba ang lahat, sumumpa siya na gagawin niyang magbayad ang lalaking si Zosha. Hindi nagtagal, pinuntahan ni Jin Suyuan ang thug at inilabas ang kanyang galit dahil naglakas loob itong saktan ang babaeng mahal niya. Ang lalaki ay binigyan niya ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Nang makita ang mga sugat sa kamay ni Jin Suyuan, si Wang Xinran ay naawa. Sa kabilang banda, si Xixini ay tuluyang nagising mula sa kanyang pagkalimot. Ang unang bagay na kanyang natanggap ay isang sampal mula sa kanyang ina. Sinasabi ni Dulan kay Xixini na wala siyang silbi, na ang sitwasyon ay walang butas, ngunit sinira niya ito dahil sa kanyang pagdating. Sa pag-alala sa eksena kagabi, ang emosyon ni Xixini ay muling nagulo. Gayunpaman, si Dulan ay hindi pa rin nagpapatawad sa kanya. Si Dulan ay hinikayat si Xixini na maghanap ng paraan upang maging mag-asawa sila ni Jinye Lee. Sa kanyang kalasingan, si Jinye Lee ay naging isang chess piece sa kamay ng dalawang mag-ina. Kinabukasan, hindi na iwasan ni Jinye Lee na magulat nang makita niya ang kanyang sarili na kasama si Xixini. Pag-uwi, hindi niya ito matanggap at buong araw siyang nakaupo sa damuhan na tulala. Samantala, si Dulan ay hindi lamang ambisyoso sa pamilya Jin, kundi gusto niya ring sakupin ang pamilya Xi. Matapos makuha ang resulta ng medical exam ng kanyang asawa, biglang tumaas ang blood pressure nito. Pinayuhan siya ng doktor na umiwas sa alak at beer upang maiwasan ang masamang epekto sa kalusugan. Nang malaman ito, agad na pinuntahan ni Dulan ang kanyang kabit. Binigyan niya ang kabit ng malaking halaga ng pera at hiniling na uminom ng alak kasama ang kanyang asawa. Kailangang uminom hanggang hindi na kayang uminom ng kanyang asawa. At sa mga sumunod na araw, si Chairman Xi ay nalunod sa alak at babae. Sa ibang kaganapan, pagkatapos ng ilang araw, dumating si Dulan kasama si Xixini na may dalang resulta ng pagbubuntis sa bahay ng pamilya Jin at pinilit si Chairman Jin na mag-organisa ng isang kasalan. Napilitan, si Jinye Lee ay nag-aatubili na sumang-ayon, ngunit nang si Xixini ay puno ng pag-asa para sa isang marangyang kasal, biglang lumitaw si Wang Xinran na may isang nakakainis na ngiti at sinabing dapat siyang tawagin na tiyahin sa hinaharap. Ang mga salita ay nagulat kay Xixini. Hindi niya inaasahan na si Wang Xinran ay magiging napakalakas ng loob. Sa sandaling iyon, dumating si Jin Suyuan at mahinahon na idineklara na si Wang Xinran ang kanyang kasintahan at plano nilang magpakasal sa lalong madaling panahon. Ang mga salita ni Jin Suyuan ay tulad ng isang direktang suntok sa ego ni Xixini na nagdulot sa kanya ng pagkatulala. Sa likod, nasaksihan ni Dulan ang buong eksena at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Hindi niya hahayaan na sirain ng sinuman ang mga bagay na hawak niya. Hindi nagtagal, sadyang inayos ni Dulan na dumalo ang ina ni Xinran sa party na nagdulot ng kahihiyan sa kanya sa harap ng lahat. Agad na hinila ni Xinran ang kanyang ina mula sa party at tinanong kung sino ang nagsabi sa kanya tungkol dito. Ang ina ni Xinran ay hindi sumagot, bagkus ay sinisisi pa siya dahil hindi niya sinabi sa kanya upang mahanap niya ang kanyang manugang at humingi ng regalo. Hindi inaasahan ni Xinran na siya ay magiging walang hiya. Wala siyang magawa kundi magpadala ng pera upang paginhawain siya. Sa pagtingin sa likod ng kanyang ina na naghahanap lamang ng pera, si Xinran ay labis na nasasaktan dahil mayroon siyang ganoong ina. Sa sandaling ito, dumating si Jin Suyuan na may magandang balita. Nakakita siya ng lead sa dating bakery. Nagmadali silang pumunta sa bakery upang maghanap ng ebidensya. Dito, natuklasan nila na ang cake
noon ay may idinagdag na groundnut powder sa kahilingan ng isang tao. Ngunit matagal na ang nakalipas at wala ng mga record ng mga transaksyon. Ang pag-asa na nagsimula sa puso ni Xinran ay muling nawala. Ngunit hindi siya titigil hanggang hindi niya matatagpuan ang katotohanan. Kinabukasan, nagpatuloy silang mag-imbestiga sa kasambahay na si Zhang Chunran na bumili ng cake noon. Ngunit sadyang itinatago ng kabilang panig ang kanyang pagkatao at iniiwasan ang katotohanan. Dahil alam niya na mayroon siyang anak na lalaki na adik sa sugal, si Xinran at Jin Suyuan ay nagplano upang gawin siyang aktibong makipag-ugnayan kay Dulan. Tulad ng inaasahan, nang makita niya ang larawan ni Dulan, hindi mapigilan ni Zhang Chunran ang kanyang pagkagalit. Sa kabilang banda, sa gabing iyon, nagpatuloy si Dulan sa kanyang mga masamang gawain. Sa pagkakataong ito, umupa siya ng mga tao upang kidnapin si Wang Xinran. Samantala, hindi makontak ni Jin Suyuan si Xinran, kaya agad siyang nagpadala ng rescue team upang hanapin siya sa buong lungsod. Hindi lang iyon, tumawag din si Jin Suyuan sa kanyang kapatid upang humingi ng tulong. Ngunit tinanggihan siya dahil sa hindi malinaw na background ni Wang Xinran. Ang pag-uusap ng dalawa ay hindi sinasadyang narinig ni Jin Yeli. Sa sandaling ito, napagtanto niya na ang mga bagay na maibibigay ni Jin Suyuan kay Xinran, hindi niya maibibigay. Sa kabilang banda, nang magising si Xinran, natuklasan niya na siya ay nakatali sa isang bangka. Hindi niya tinanggap ang kanyang kapalaran, mabilis siyang nakipagtulungan sa iba pang mga babae na kinidnap din. Magkasama silang gumawa ng plano para bumalik ang mga kidnapper sa kabin. Sinamantala nila ang pagkakataon at pinabagsak ang isa sa kanila. Gamit ang kaunting karanasan na nakuha nila, inulit ng dalawang babae ang parehong paraan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi sinasadyang tinamaan si Jin Suyuan na sumugod upang iligtas sila. Sumigaw si Jin Suyuan ang kanyang pangalan, nagulat si Wang Xinran at binuksan ang kanyang mga mata. Ngunit sa kasamaang palad ay nawalan na ng malay si Jin Suyuan. Nang makita siyang sugatan, nalungkot at nag-alala si Wang Xinran at sinabi niya na hindi siya dapat nakipaglaban. Galit na sinagot ni Jin Suyuan na hindi niya magawang saktan siya, kaya hindi siya lumaban. Galit na nagtanong si Wang Xinran kung bakit hindi siya sumigaw mula pa sa simula. Inis na sinabi ni Jin Suyuan na sumigaw siya, ngunit masyado siyang abala sa pakikipaglaban kaya hindi niya narinig. Dahil sa parang paglalambing na tono ni Jin Suyuan, gumaan ang kapaligiran sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, tila hindi na nila pinapansin ang paligid at nagbigayan sila ng tingin na puno ng pagmamahal. Ang mahigpit na yakap at matamis na halik ang naging tanda ng kanilang mga unang masasayang sandali. Kinabukasan, bumalik si Jin Suyuan kasama si Wang Xinran sa bahay niya. Sa oras na ito, naging walang laman ang buong bahay. Ang mahalaga, ang regalong kaarawan na ibinigay ni Xia Oxuan ay nawala. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Wang Xinran. Ipinaalam sa kabilang linya sa kanya ang balita na itinapon na ni Dulan ang lahat ng gamit niya mula sa Minglan. Agad na pumunta si Wang Xinran sa Minglan para tanungin si Dulan kung ano ba talaga ang ginagawa niya. Hindi mapigil ang sinabi ni Dulan na masyado pang bata at walang karanasan si Wang Xinran. Nagpigil ng galit si Wang Xinran at bumalik upang tanungin ang kanyang tunay na ina kung saan niya itinago ang laptop na bigay ni Xia Oxuan sa kanya. Diretsang sinabi ng kanyang ina na ibinenta na niya ang laptop. Bukod pa rito, sinabi niya pa na hindi naman nabenta ng malaki ang lumang laptop na iyon. Sumabog ang emosyon ni Wang Xinran. Tinanong niya ang kanyang ina kung bakit niya ito ginawa. Mayroon ba siyang araw na hindi nagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang anak? Siya lang ang hindi kailanman nagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang ina. Sa kanyang mga mata, maliban sa pera, mayroon pa ba siyang ibang nakikita? Sa sandaling ito, wala pa rin siyang hiya at sinabi na maliban sa pera, wala nang ibang mahalaga. Hindi na makapagsalita si Wang Xinran. Pagkatapos, tumawag siya sa pulis at sinabi na nanakawan ang kanilang bahay at inanyayahan silang pumunta. Sa parehong oras, pumunta si Dulan upang makita si Chairman Jin at ipinakita sa kanya ang mga larawan ni Wang Xinran at Jin Yeli na kumakain ng magkasama. Pagkatapos, binago niya ang katotohanan. Sinasabing may masamang hangarin si Wang Xinran sa pamilya Jin, kaya inakit niya pareho ang tiyuhin at pamangkin ni Jin. Nang marinig ito, agad na ipinatawag ni Chairman Jin si Jin Suyuan para umuwi sa gabi at sinabihan siyang makipaghiwalay kay Wang Xinran. Narinig din ni Jin Yeli ang ingay at sumama rin. Hindi ba siya natatakot na magkasanib puwersa sina Wang Xinran at Jin Suyuan at kunin ang lahat sa kanya? Pagkatapos, binigyan ni Chairman Jin si Jin Suyuan ng dalawang pagpipilian. Isa ay si Wang Xinran at ang isa ay ang pamilya Jin. Sa pagkakataong ito, pinili ni Jin Suyuan si Wang Xinran. Sa loob ng maraming taon, nag-alay siya para sa pamilya Jin nang hindi humihingi ng anumang katayuan. Ngunit ang kanyang paglilingkod ay hindi pinahahalagahan. Bukod pa rito, iniisip nila na ang kanyang pagdating ay nagbabanta sa kanilang posisyon. Siksik Sini ay nanonood sa itaas na palapag ng eksenang pangpamilya na may napakasaya na ekspresyon. Sa kabilang banda, matapos tumawag sa pulis, nabawi ni Wang Xinran ang kanyang laptop. Bagaman hindi na ito buo, pinahahalagahan pa rin niya ito ng sobra. Nang lumabas siya sa istasyon ng pulis, naghihintay na roon ang kanyang tunay na ina. Sinisi siya ng kanyang ina sa pagiging walang utang na loob at sa pagtawag sa pulis para dakpin siya. Bukod pa rito, sinaktan pa siya ng kanyang ina. Sa pagkakataong ito, nagpa siya na si Wang Xinran
na tuluyan ng putulin ang ugnayan sa kanyang ina. Kahit na lumuluha siya, nakaramdam din siya ng ginhawa. Ang dalawang taong walang mauwi ang bahay ay nagkita pagkatapos, ngunit sa halip na malungkot, nakaramdam sila ng kakaibang ginhawa. Kahit na wala na silang bahay, kailangan pa rin nilang ipagpatuloy ang plano. Ang amoy na inilabas nila noong nakaraang araw ay dumating na ang araw ng pangingisda. Matapos makita ni Zhang Chonran ang larawan ni Dulan, pinuntahan niya ito at ginamit ang ebidensya mula noon upang takutin si Dulan na bigyan siya ng pera. Pagkatapos ay binigyan ni Dulan si Zhang Chonran ng isang halaga ng pera at hiniling sa kanya na umalis sa lungsod ngayong gabi. Sa kabilang banda, pagkatapos ng ilang oras na pagkalunod sa libog, nagkaroon nga si Cixi ng matinding pagdurugo sa utak. Ipinaalam ng doktor sa pamilya na maghanda na sila dahil maaaring hindi na magising pa si Cixi. Diretsahang tinanong ni Wang Xinran si Dulan kung ano ang ginawa niya kay Cixi para mangyari ito. Siyempre, hindi inamin ni Dulan. Sinabi niya na dapat sisihin ang tatay niya sa pagkahilig sa pagnanasa. Sa kabaliktaran, si Cixi ay hindi man lang nag-abalang bumisita sa ospital para sa kanyang ama, basta alam niyang hindi pa ito patay ay ayos na. Sanay na si Jinelli sa tunay na mukha ni Cixi kaya umalis na lang siya na nadidismaya. Galit na sinundan ni Cixi si Jinelli at hindi sinasadyang narinig ang pag-uusap ni Chairman Jin at ng kanyang sekretarya tungkol sa proyekto ng Osibo City. Ang proyekto ng Osibo City ay kumuha ng pera mula sa isang charity fund dahil sa kakulangan ng circulating capital. Gayunpaman, ang charity fund na ito ay hindi itinuturing na personal na ari-arian ng pamilya Jin at dahil sa matinding pangangailangan, kailangan nilang humiram ng pera mula sa charity fund na ito. Tinantiyan ng sekretarya na abutin pa ng isang buwan bago mabayaran ang halagang ito. Sa madaling salita, sa kasalukuyan ay inaabuso ng pamilya Jin ang pera ng kawanggawa para sa isang proyekto at babayaran lamang ito makalipas ang isang buwan. Agad na ikinuwento ni Cixi ang nangyari kay Dulan at tinanong ang kanyang ina kung magagamit ba nila ito para kontrolin si Jinelli. Sinabihan ni Dulan ang kanyang anak na alamin kung ano ang mas mahalaga. Ang pinakamahalagang bagay na dapat niyang gawin ngayon ay manganak ng maayos at siya na ang bahala sa bagay na ito. Matapos ibaba ang tawag kay Cixi, bumaling si Dulan kay Zhang Chonran at tinanong siya kung ano ba talaga ang gusto niya, samantalang sinabihan niya na itong umalis sa lungsod ngayong gabi. Isang layunin lang ang mayroon si Zhang Chonran, gusto niyang humingi pa ng pera. Binigyan siya ni Dulan ng pera at sinabihan siyang umalis na kaagad. Ang eksenang ito ay nasaksihan ni Wang Xinran at Jin Suyuan. Si Zhang Chonran na ito ay masakim kaysa sa inaakala nila. Hinulaan nilang dalawa na hindi magtatagal ay mag-aaway ang mga aso at sa oras na iyon, sila ang makikinabang. Samantala, sa kabilang banda, kahit anong gawin ni Cixi, hindi niya makuha ang pagmamahal ni Jinelli. Sa sobrang galit, inilathala niya ang balita tungkol sa pag-abuso ng pamilya Jin sa pera ng kawanggawa sa internet. Nang malaman ni Chairman Jin ang balita, bigla siyang inatake sa puso. Tinatanong ni Jinelli si Cixi kung siya ba ang gumawa nito. Sa sobrang takot, agad na nag-impact ng damit si Cixi at gustong umuwi sa kanyang ina. Habang bumababa sa hagdan, hindi sinasadyang nadulas siya at nahulog, kaya nalaglag ang kanyang anak sa sinapupunan. Sa ibang pangyayari, nakatayo si Wang Xinran sa harap ng kanyang plano. Walang awa niyang pinunit ang mga taong tinanggal na niya. Ang huling layunin niya ngayon ay ang kanyang madrasta na si Dulan at ang kanyang mahal na nakababatang kapatid na si Cixi. Sa sandaling ito, nakatanggap si Wang Xinran ng mensahe mula kay Zhang Chonran na nagsasabing gusto niyang makipagkita sa kanya upang aminin ang lahat. Pumunta si Wang Xinran sa address na ibinigay. Malakas niyang tinawag ang pangalan ni Zhang Chonran, ngunit walang sumagot. Biglang lumabas si Zhang Chonran mula sa dilim na may dalang malaking bato at malakas na hinampas sa ulo ni Wang Xinran. Matapos mawala ng malay si Wang Xinran, lumapit si Zhang Chonran sa isang madilim na sulok at nag-ulat kay Dulan. Hinihiling na tuparin ni Dulan ang kanyang pangako na bigyan siya ng pera para sa pananahimik. Lubos na nasiyahan si Zhang Chonran nang makatanggap siya ng isang maleta na puno ng pera. Ngunit hindi niya alam na maaaring hindi niya kailanman magagamit ang pera na iyon. Sa likod ni Zhang Chonran, maingat na nagsuot ng gwante si Dulan. Agad siyang kumuha ng bato at paulit-ulit na hinampas ito sa ulo ni Zhang Chonran. Naniniwala si Dulan na ang patay lang ang mananatiling tahimik magpakailanman. Matapos patayin si Zhang Chonran, inilagay ni Dulan ang batong may dugo sa kamay ni Wang Xinran na walang malay at pagkatapos ay umalis dala ang maleta na puno ng pera. Sa kabilang banda, sinundan ni Jin Suyuan ang lokasyon ni Wang Xinran at natagpuan siya. Sa sandaling ito, nagising si Wang Xinran at tinanong si Jin Suyuan kung nasaan na si Zhang Chonran. Nang makita ang eksena sa harap niya, sinabi ni Wang Xinran na hindi siya ang gumawa nito. Siyempre, naniwala sa kanya si Jin Suyuan at sinabi niya na kung may mangyari man, siya ang magpapasa ng responsibilidad para sa kanya. Sinabihan siya ni Wang Xinran na hindi na kailangan dahil naitala na niya ang lahat. Samantala, si Cixi ay nagwawala na dahil sa pagkawala ng kanyang anak. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Jinelli at nagbigay pa sa kanya ng isa pang suntok. Inihagis niya sa harap nito ang papel ng diborsyo. Kung hindi niya pipirmahan, susundin nila ang proseso ng paglilitis. Sumigaw si Cixi at humiling na makita ang kanyang mga magulang.
magulang. Diretsong ipinakita sa kanya ni Ginelli ang balita. Nakasaad sa balita na habang nasa ospital siya, pumanaw na si Sixi at na-cremate na habang ang kanyang ina ay naaresto na sa kasong pagpatay. Kung pumirma si Sixi sa kasunduan sa diborsyo, makakakuha siya ng allowance para mabuhay. Ngunit kung hindi, aalis siya ng walang anuman. Nagwala si Sixi at pinunit ang diborsyo. Sinasabing mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa makipaghiwalay kay Ginelli. Hindi siya pinansin ni Ginelli, lumabas siya sa silid ng may ginhawa sa puso. Paglipat ng eksena, ngayon ang unang araw sa trabaho ni Wang Xinran. Lumabas na matapos magtagumpay sa paghihiganti, itinapon niya ang lahat at nagpa siyang sumunod kay Jin Suyuan upang maging miyembro ng rescue team. Ang kanilang mga araw ng paglalakbay sa dagat ay nagsimula na. Lagi silang magkakasama sa hinaharap. Dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Hanggang sa muli!